Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diutornem quae non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas ka matuuran ay pasukan. Si Jesus mingon sa Juan 8:31-32. Pabilin ka mo sa akong mga pulong, akong pulong mo ang kamatuuran. Ug ang kamatuuran magaluwas kaninyo. Maigsoon, the supernatural power of the Word of God. Nasa San Mateo 22:29. Ganingon si Jesus, daghang mga tao nga misalikway sa balang kasulatan. Ug nangasalaag sila. Mao nga kita nga mga Katoliko, ang unang nag-compile sa Biblia, gikan sa nakatag nga nalang mga basahon, ang simbahan mga Katoliko, ug ang simbahan Katoliko, mitudlo ka nato sa paghigugmas balang kasulatan, pagbasa sa balang kasulatan. Sa Biblia nga hubad ni Monsir Yap, ningon siya dito nga, kung mubasa ka sa balang kasulatan, pasiunhan ni mo ang pag-ampo. Bisan 5 minutos ka pagbasa sa kasulatan, doon na kay panalangin. Madawat ni mong indulhensya. Manubasa ta sa kasulatan, di lamang sa pagpangita na itong mga pagampo sa libro sa Salmos, kundi ang kaalam sa Diyos na suwat sa balang kasulatan. Yawan ka na ito niya si Brad Rudy Recasa, ang master of Bible contradictions. He is the master of Bible contradictions. Nadya sa kamot ni Brad Rudy ang mga daghang mga panagsumpa sa Biblia. Yan sa si John Porcao sa mga sharer sa Catholic faith. Ug atong pasalamat sa Ginoo nga atong Arsobispo iyang Ekscelensya o Cesar Pia Palma nga nagpadayon gyapon nga siya mo atong dako sa simbahan Katoliko sa Cebu Province. Unya tabag niya ang mga kabispuhan, mga pari. Salamat sa ta sa mahal nga Dios nga atong magagahom nga amahan nga nipuli ni Bishop ug nahimo sang Santo Papa si Pope Francis. Pulihan ni Papa Leo XIV nga nabantog siyang kamay ng puon everyday doon nagi siya ipada nga pagampo diya sa mga media. Kasabot nga nag-agda siya kanato kanunay magampo. Labi na karong panahon na. Magkalilis nga hulga sa gubat sa tibok kalibutan. Arang-arang na lang, may ito karang-arang gamito na to kay doon na may nganlan og temporary ceasefire between America and Iran, between Iran and Israel. So hunong usas pinusilay. O kining mga paghunong hinautunta nga mahunong na gyud. Kaya naman sa Salmos 46:9 nagingon ang Dios, akura ang makapahunong sa gubat. Ikaw ra Ginoo. Wala ka na mga table talk sa mga dagkong nasod, kung way panalangin, magbuwag na nga nagyapon nakaligot ko ito kasilag. Gubat yapon. Hinautunta nga ang pagampo. Asmal nga birhen, nga ito siya nga matuman gyud nga doon natay kalinaw. Unya mga igsoon, di ta maglangan, ato na matagad si Brad Rudy Recasa. Salamat, Bradsok, ug maayong hapon sa tanan natong televiewers.
ning atong programa katin-awan sa pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan basok sa 1 Samuel 2:3. Stop your loud boasting. Silence your proud words. For the Lord is a God who knows everything and He judges all that people do. Ayaw ka mo pagpangandak o ayaw mo pagpagarbo kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan ug hukman niya ang mga binuhatan sa mga tao. Salmo 1 Samuel 2:3. Sa Zacarias 2:9, God said, "At that time, I will destroy every nation that try to attack Jerusalem." Sa Binisaya pa, mingon ang Ginoo, niadtuon niyang adlaw, laglagon ko ang tanang nasod nga mong atake sa Jerusalem. Sa Zacarias 2:9, klaro kayo nga laglagon sa Ginoo ang mong atake sa Israel. Sa Amos 6:8, nanumpa ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Gidumtan ko ang pagkamapahitason sa Israel ug itugyan ko ang Israel sa ilang mga kaaway. Amos 6:8. Akong tanaw ani Bradsok, ura mag nagkasungi ni Bradsok. Asa mo daw Israel, asa mapildi na sad. Para lang ni nako, paliho ko naghuhusay ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rody Rakasa, ang Master of Bible Contradictions. At glance, pagtanaw nato na, nagsupak niya na, nagsinupak niya. Kay sa imong ibasa sa Zacarias 2:9 nga laglagon sa Dios, mapilihon yun ang ilang manggugubat kung ilang hilabtan ng Israel. Kaya na sa San Juan 4:22, nagingon, salvation came from Jerusalem, came from the Jews, from the Jewish people. Ang kaluwasan nagagikan sa Hudiyas, mga Hudiyo. Ang Jerusalem, ang Israel, mao man ang country of Jewish people. So pinangga nas Ginoo. Manalipod ang Ginoo niya, diya matao nga itong Ginoong Jesucristo, kay si Jesucristo, Jewish man, Hudiyo man, diya siya matao. Iyang inahan nga naghatag niya kay gayunan nga mahimo siyang anak ni Maria, si Santa Maria gi hatagan o gahom si Espiritu Santo nga manamkon mga anak o batang lalaki nga wa siya hilabti og laki. So gigugmas Ginoo ang Israel. Pero naa na masay gi isgutan sa Amos 6:8 nga kining laglagon sa Dios ang Israel. Laglagon lagi di na makadaw. Og siya ang iyang pagkanason ba ulipon mapildi sa magnason. Kana sa Amos 5, doon na sa nitugbang Brad Rudy, Isaiah 5, versikulo 5 katusunahan. Nga ang Israel mitalikod sa Dios ug nisimpa ang mga Dios nga gikaligutan sa Ginoo. Busa ang panalangin ug panalipod sa Ginoo sa Israel dili matuman. Unless nga mobalik ang Israel, dedication and repentance and renewal of a nation nga ilang pamugatan si Yahweh ang Diyos amahan nga simbahon. Pero niliko man ang Israel. Sumala sa Isaiah 5 nga dito na mo ampo sa mga Diyos ug nasuko ang Ginoo sa Israel. Og mo nang higayon na mingon ang Ginoo, itugyan ko ikaw sa imong kaaway, mapildi kang Israel. Mao nang hitabo, Brad. Salamat kay sa imong may pangutana nga ang Israel balik sa Dios. Pero kitang tanan nga mga Kristiyanos, kita gyud mo'y manguho sa pag-ampo, pagluhod, pagpangiliupo, nga kita makabaton sa tinuod nga kalinaw. Kaya di as tinuod nga kalinaw, dili matugaw ang pag-ampo. Pero doon na gubat, gubo ng mga simbahan, gupdo ng mga pare, wala misa, wala sakramento. Kunya, mabut sa ng kalisod sa panginabuhi, kaya nining gubat, ang ilang saligan sa pagpalupad o pag-andam sila mga dagkong mga kaimanan sa gubat, krudo man o gasolina. So, wala tayo gasolina. Lisod na kayo, di na takalakaw, layo-layo kay wala may gasolina, wala ang mga sakyanan, mga makina, di na mo andam. So, crisis of livelihood. So, muna nga, kita mga Kristiyanos, magulog kita sa pagampo.
O sa Proverbio 15:19 ngadto 20 gipahibaw sa ta nga kung ikaw moduol ka nako ug magampo ka, ako kang dunggon ug hatagan ta ka sa imong gipangayo. Proverbio 15:29 ngadto 30. Apan kung magampo ka kanako nga naghambin ka sa daghang mga sala, balibaran ta ka. Ug dili ako hihatag imong gipangayo. Muna kita mga Kristiyanos, kinanglan nga unahon ginato paglimpyo atong kalag. Paghinulsol sa itong mga sa, pagbiya sa itong mga sa, magmahinatagon tas makabus. Mulimos ta sa mga tao nga nag-antos, tungod kay ningon Ginoo, kung itabang ka na yung mga tawhana, inyo naghimo ka nako. O ako'y magpilo-pilo sa iyong ganti, kung tabangan ninyo mga laot at mga kabus. Kay kana, mahimo lamang sa mga tubig-tubigan, arang-arang sa kabutag. Pero kita sang kabus, sa iksod na ito sa bulsa, wala isod. Wala nga, atong tamdon ang tawag sa Ginoo. Now we shall be righteous and we shall cease or stop committing sins to serve Him happily and no need of commit sin as somewhat temporary happiness. Ang atong tinuod malang puson, malang taron nga kalipay, ang atong pagtuman sa sugo, malipayon ta. Huwag ang Ginoo magapanalangin nato. Nana sa Salmos 2, versikulo 1 katos 2. Unya, arita ni Brad John Purka. Daghang salamat Brad Chok o atong mga paglantaw di Asmasen City. Labi na kay murag na matay schedule dahil sa Agosto 28 o 29. So magkita niya ta diha, labi na sa atong obispo diha si Monsignor Bishop Precioso Cantillas, taga Naga, Cebu. Oh, Niya, taga Sugbo niya, sakop na siya sa misyonero nga. Salesiano. Salesiano? Salesiano Don Bosco. order. Don Bosco. Okay, so mora nga, paminaw na to ang imong pangutana, Brad John Purka. Salamat Brad Chok. Nya mayong hapon kanimo. Labi na ni Judge Julius nga mao tigpaygayon dito sa ato ang mga kalihukan. Salamat Judge. Nya sa mga kauban to sipli diya sa Matalom si Las Brad Dudoy Gato ug sa tanan diha nga. Julius Ubos. Oo. Siya usa ka judge. Kugihan sa pagsangya pud. Siya may gugmaon sa kaluwasan, may gugmaon sa puong sa Dios. O may gugmaon kayo niya itong mga tao nga magtuon sa balang kasulatan. Busa siya doon na siya respeto, pagtagad, o pagkigugma, bisan dili ka katoliko, naakasalang reliyon, kasi si Judge Julius Ubos, ligdong kayo. Respetado kayo suban. Ato sa pasalamat sa atong obispo si Sister P. Barreno, kahapong adlaw kadawat og kanang award sa Jubilee year nga Hope Jubilee. Salamat ta sa atong subispo sa Sugbo, Bishop Jose Palma ug sa Terpi Barino ug sa mga dagko sa Cebu nga taga-award gidawat yung Bradsuk ang award kagahapon. Ya, salamat ta nila. Ya pangutana din Bradsuk niingon man. May kunsad sa impierno. Aduna may bahin sa mga Apostolic Creed nga miingon nga si Kristo may kunsad sa impierno. Nahitabo ba gyud nga miadto si Kristo sa impierno? O ang Ginoo na impierno ba? Unsa may katinawan ni Bradsok nga maong pangutana? Makapaibong kay na Brad John Purka, kay na sa atong krido, kanang pag-ampo na to nga sukad pas kakaraang panahon. Ang nagatuo ako, krido, nagatuo ako. Nagatuo ko sa Dios nga magagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug siyuta. Nagatuo ko ni Kristo nga atong Ginoo. Nga gipanganak ni Santa Maria sa lang sa Espiritu Santo. Gisakit o gipatay ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay. O mikunsad sa impierno, si katuog adlaw na panahon. Kunsad mas impierno gyud na rudi. Muna nga unsa man ang impierno kung atong basahon sa Biblia diya sa San Mateo 25, 31 nga tusunahan, nga ningon siya nga kamong mga makasasala nga naa sa wala, kamong mga matarong diya sa tuo. Huwag ang mga matarong, mabanhaw, unya moagi sa paghukom, makadtog langit. Ug kamo nga naa sa wa nga masinupyakon og naghimog kasalanan, madaog-daugon, unya mapasagaron, o dili mo respeto sa balang kasulatan. Yung Ginoo, adto mo sa impierno. Makadto mo sa kayong way katapusan. Muna, nga sa may sa ni Kristo nga gihug mo sa impierno. Muna, nga
kinahanglan gyud ang sulbahon. Kung makaagi ka sa seminaryo, maagi lang ka. Pero mas maayos nga musuod seminaryo niya magtuon og kadayot kay kanang ginganlan nilang impierno nga lubnganan o ingno nato butanganan sa mga dagkong makasasala. Dili man na impierno ang gigamit, inferes ato pa miadto sa kahilanman, miadto sa lubnganan. Dili ad infiernos, ad inferes. So mo na sa absolution na pagbasa pagbalik sa Latin nga credo. Kay ang gibutang niya na sa hubad na mikunsad sa impierno. Pero lubnganan man na, inferes. Sa ito pa si Kristo, miadto sa lubnganan. Muna sa bang-urong hubad, dili naman impierno. Siya namatay, miadto sa lubnganan. So, mauna nga, nganong mo ito mas Kristo impierno? Unless nga, doon ay laing definition sa impierno. So, mauna ang impierno, kung natong basa sa Biblia, sa kunang ingon, mauna ang kasakit sa dagkong makasasala. Nga wala makinulsol, itambog sa impierno, kayo nga walay katapusan. Way katapusan. Muna yun Jesus, muna sa Biblia. Mahadlo kay tanang muna-una. Kinanglan din nato lugtiun, nga atong gugma ni Jesus, gugma samahan ng Espiritu Santo, niya pagpriba sa atong gugma, Juan 15:13, 24, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ako mga sugo. Muna, gutuman ta sa sugo, hindi kita may impierno. Balik tayo ni Brad Rudy Racasa. Salamat ako sa Blasok o mayong hapon sa tanang yun natong televiewers, labi na gida sa Sitio Bamboo Village, Cebu City. Nila ni Danny Abadiano, Ronnie Reyes, o ni Dondon Ansane Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan Blasok sa 2 Timoteo 1:9. God saved us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose and grace. Sa Binisaya pa, giluwas kita sa Dios o gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. 2 Timoteo 1:9, naluwas data pinaagi lang sa grasya, dili sa atong binuhatan. Sa 1 Corinto 6:9, sa maing balita, Biblia na kanon, surely you know that the wicked will not possess God's kingdom. Sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga ang mga daotan, dili makasulod sa gingharian sa Dios. 1 Corinto 6:9, usbon ko, ang mga daotan, dili gayud makasulod sa gingharian sa Dios. Sa Lucas 23, tudling 42-43, usa sa mga kriminal, miingon kang Hesus, hinumdumay in taon ako kung maghari ka na. Si Hesus miingon kaniya, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Akong pangutana ani Blasok, wa man kay dautan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Nganong gidaman niyang tulisan Blasok? Paliho ko nako patin-aw ani Blasok. Salamat kayo, Brad Rudy Racasa, sa mayo ni mong pangutana. Nga ang una, paibawatan nimo sa kining 2 Timoteo 1:9 nga ang Dios magaluwas sa katawhan, dili sa imong binuhatan o tao, kundi sa katuyuan sa Dios o tungod sa grasya. Importante na tekstuhan. Ya, ikaduha mo ning 1 Corinto 6:9 nga nasayod ang Dios nga ang usa ka tawo nga dautan dili makasuot sa langit. Pero may buong ta kay gibasa ni Brad Rudy kining Lucas 23:42-43 nga kadtong makasasala og dautan kay kriminal. Igurang ningon Ginoo, hinumdumi tawo ko. Kun madto na kasi mong gingarian. Ningon ba dahil si Jesus, dili kay hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, dadon ko ikaw sa gingharian sa langit. Muna nga, dako ng sumpake, basa na ito, Brad Rudy, kay di man kasuod ang dautan. Yang anong isaran man nun nga, karon pag yung adlaw, may yung Ginoo, yan na lang mabanhaw ko. Natulis sa langit. Muna nga, kini usa ka dakong pangutana kay naamagay seemingly contradictions.
Muna unsa may atong ikatubag niini. Ang una nga kining sa 2 Timoteo 1:9. Kana importante kini. Nga ningon ang Ginoo, loson ko kamo. Dili sa inyong binuhatan, kundi dili sa kong grasya. So, di gid ta magbuhat ug unsa man nga buhat kay siguro man nga ang ipamungot tinuod. Dili sa inyong buhat, kundi dili sa inyong sa grasya. Sa grasya sa Dios. So, primero ato na gisulbahon kay mura mag ni pabor San Pablo nga di na lang tamo tuman sa mga buluhaton gitudlo sa Ginoo kay di na mo kinahanglan gibuhat. Loson ka muna ako dili tungod sa buhat. Tungod kanako sa akong tuyo o sa akong grasya. So may tingali ato ning unahon pag bat Brother Rudy. Nga kanang gisulti sa Ginoo nga dili sa inyong mga buhat kung dili sa akong mga buhat o sa grasya. Ambot sabot ana nga kung kita mo ay magbuhat sa itong kugalingon, limited man ang atong mga buhat, ya infinite man ang malisya o ang bungas kadautan nga itong gihimos itong ginikanan. Muna nga, ang tinuro regarding salvation, dili magkikita mo imong buhat. Siya man. Muna na sa Biblia, nga, muna sa Efesos 1:8, nga si Kristo nagpaaga siyang dugo, siyang kamatayon. Mauning nagtubos o nagluwas kanato, pinaagi siyang gibuhat niya sa cross. So mao na siya ang pasabot sa Ginoo. Dili kay nagpalansag sa cross. Ako o nga kong dugo may makahimo pagpasaylo sa inyong kasalanan. Pero sa Ezekiel 18:27, ningon sa Ginoo, Ezekiel 18:27. Nga ningon nga ang tanan nga makasasala, nga daotang tao nga makasasala. Kung maghinulsol sila, mohunong pagpakasa, magtuman na sa akong mga sugo, loson ko sila. So doon na daigi pangayo ang Ginoo sa nato makasasala. Nga ang tinuod nga paghinulsol, mong paghunong sa sala. Kana mo ingon, kasaakon ko pisal ko karong Biyernes, pagka Domingo kalawat ko, pagkalaing Biyernes pagkasaan na sa ko, pagka Domingo kalawat ko. Dili man na mayo kay murag itiyaw-tiyawan na itong Ginoo, murag himol na itong hunawanan sa itong hugaw nga kamot ba. Ang tinuod nga paghinulsol mo nang naa sa Ezekiel 18:27. Nga ang tinuod nga maghinulsol, mohunong pagpakasa. So mohunong ta. Mga itag grasyas Ginoo nga makahunong ta kay di na mahimo na to siyang kugalingon lamang. Kanya, mao na ang primerong punto, Brother Rudy, sa 1 Timoteo 1:9. Nga, dili kamo maluwas pinagis yung binuhatan. Kundili, sa akong tuyo, may purpose and may grace. Muna ka ng grasya sa Ginoo, mauna ang makahatag natong agda nga di na taganahan sa mga malaway, mga buhat nga maulagon, kalipay ng yutanon, paglupig, dili na. Tungod na ng grasya, naman na sa buhat 11:15. Nga ningon, ang grasya ni Kristo makaluwas ka ninyo. Iasa na ito makuha ang grasya sa mga sakramento, bunyag, konfirma, pagkumpisal, pagkalawat sa mga kalawas Ginoo, ordins pagkapare, pagkasal, ug dihog sa masakiton, 7 na ka sakramento. Na mo na itinubdan sa grasya. Karon ari na ta sa controversial kayo. 1 Corintios 6:9. Dahil imong gilapos dito, Brother Rudy, susa ka makasasala. Gadi man pasudlo makasasala. Nganong ningon mas Kristo ka, karong adlaw dadon ta ka sa paraiso, dadon ta ka sa langit. So, sama ni. Murag magic-magican malantan ni ta dili. Kay wa mo guta dito. Manang si Kristo gilansang sa duha, taliwa sa duha katulisan. Ako sa nakapamalandong nga diya in the midst on somewhat few minutes the death would come to them. Mamatay gyud. Ya, nahibaw siya nga dako kog magsala. May pirno magyud ko. Mura nagdungog niya sa iyang kauban nga nagbugal-bulagal hinoon. Uy, kamay laki nimo mulakaw mo kay kag dagat. Punungon niyong bagyo, badhaon nimong patay. Losa sabi. Oh, niingon ditong iyang amigong usa. Ayaw pag-ingon na igsuon kay kasala ta. Angay tang silutan dinhi kana wa.
Doon nakita sa Ginoo nga mong tao, repentant. Sa tapas siyang sinultihan o pagbati, naa siya paghinulsol. Musa pa yung niya, Ginoo, hinumdumi ko, yung ginudili, kaya hinumduman ka. Dadon tika sa langit. Dadon tika sa paraiso. Wala sumpaya sa Ginoo, pero nakita niya, nga kanang usa ka to sila, katulisan, repentant. Sana repentant, naghinulsol siyang kugalingon. Mo nang ipasuod langit. Mo na atong tubag sa may pagkutanan ni Brado, di nakasaw niya, na may mga hinungdanon kayong pabaw, ato sa ning nantaon, karon dayo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Maigsoon balik ta sa atong tulmanon nga atong katinawon sa pagtuong Katoliko. Nga nag-ingon ang usa ka kaalam, dili ka mahigugma sa usa ka pagkamao usa ka butang. Kunwa kay kabangkagan o kahibaw niya ng maong pagkamao o butang. You cannot love a thing or a being which you do not know. Hinon, kanang mga butang dili man gugma na atong naadiya kung dili ang kakug. Bitaw. Upan na to si Brad Alan Tanggapan sa ka very profound Catholic. Yes, Brad Aling Bacalso sa ka Catholic lay minister. Nga uban kaniya daghang mga Catholic lay ministers nga manugas bukid adto sila maghatag og kasalugas pulo ang mga tigula, mga masakiton nga di na makalugsong sa patag naay gidalit sa Ginoo nga mao kasalugan sa pulo. Authorized sila sa mga obispo nga pare. Yaw na to si Brad Alan Tanggapan. Brad Alan. May hapon kanyo, Brad. Labi na gid sa akong pamilya, Tanggapan family, akong brother, naglantaw na programa. Akong misis mo si Lily Tanggapan, o Kevin, mga anak, si Nicole, o Ginny. So sabi nga akong kamiguhan, mahitungod sa group nga Hero Club, naglantaw aning programa. Salamat, Bradsok. Arita sa pulong Diyos, Bradsok, may tungod sa 7 ka espiritu.
ato kani babasa sa Lucas 11:26. Unya migula siya sa pagdalag laing espiritu, labing pangdautan kay kaniya o malunod silag mulupyo dito. Busa sa katapusan kahimtang ni atong tawhana nahimong labing dautan. Lucas 11:26. Og sa pinadayag 5:6, unya nakita ko ang usa ka nating karniro nagtindog sa tiliwala sa trono ug gilibutan sa upat ka buhing binuhat. Ug nating karniro daw miagi kamatay. May 7 ka kini kasungay ug may 7 ka mata ug mao sa 7 ka espiritu. Akong pangutana Berso, nahiskot po ni 7 ka espiritu, na 7 ka sungay, may 7 ka mata. Unsa may pasabot Berso ni kani 666? Di pa pasabot ani. Dili gina ang 666 kay kanang science of numerology, kanang po nga kanang marka nga size kuha na nila, negative na nila sa mga karaang panahon o itong panahon sa atong manunubos. Ang numero size kuwangan o dili perfecto, negative sa ito pa, dili swerte para nila. Pero kanang city, that is a perfect number of the Jewish people during the time of Christ. That 7 number is repeated in the Bible. Written 7 ka gasa Espiritu Santo. 7 ka mga sakramento. 7 ka mga anghel nga nagalibot sa trono sa Ginoo. Yes. So, mao na ang numero nga somewhat very, very profound. And the meaning is also deep and meaningful. Sama sa 7 ka gasa, Espiritu Santo. Yes. Nindot pa kayo ng 7 ka gasa. Nakasago ka na, no? 7 ka gasa, Espiritu Santo. Ang kaalam, kahibalo, ang pagsabot, ang pagka makijus no, ang pagka mahigugmaon, pagka maalamon sa gasa sa Ginoo. 7 lagi na siya. Ya, mo na nga kung nato nang masagulog puyan, masiguro ta langit. Naman nagkaalam na kaybaw na ang pagsabot o na diha ang mga virtues nga makaypamayon sa Ginoo. Mo na nga kanang number 7 paborito kay na sa mga karaang mga tao as a perfect number. So mo na kanang ingon nimo nga dunay 7 ka sungay kahulugan na 7 power, 7 wisdom. Kay kanang sungay di as balang kasulatan nagpasagot og gahom nga gigasa sa Ginoo sa tao. Sungay gani mo manay gamiton sa mga mananap nga isangko para sa kontra nila mo damag nila. Unya ang 7 ka espiritu. 7 ka mata na. So, meaning the 7 angels nga in the throne of God. So, mao ni sila niya mga numerong lain labi na sa size negative na para nila, dili maayo. So mo na ang pangutana nimo nga pinadayag 5-6 sa nating karnero. Yes. Dahil sunod. Nating karnero nga nagtindog sa taliwala sa trono, gilibutan sa upat ka buhing binuhat nga pulong. O ang nating karnero daw miaging kamatay, may 7 ka sungay o 7 ka mata o 7 ka espiritu. Muna ang nakasulat. Oh, so 7 ka sungay, that is powers, no? Yeah, 7 ka espiritu, that is the angels trusted by God. 7 ka mata. 7 ka mata, that is the penetrating power of God. For all 7 original sins. Kita na sa Ginoo sa kangilan na. So, mo na mga mata, 7 ka mata. So, doon na yung mga kahulugan. So karon ko di ka maliko na sa paminawan red aling kalso. Daghang salamat Brother Sok. May hapon ka natong tanan ug sa tanan nagtanaw karon sa atong broadcast or telecast karon. Nya Brother Sok. Dunay nindot nga atong i-explain nga unsay buot gipasabot niini. Kay akong natanaw ug nabasa dinha sa Biblia kanang lina sa Juan kapitulo 20 versikulo 28. Sa dihang
si Santo Tomas wa mo tuo nga si Kristo na banhaw. Nagduha-duha siya. Nya sa ilan ang panagtigom gipakita ni Kristo ang iyang mga samad. Tomas, tanawa ako mga uwat niya. Pag tubag ni Tomas, ningon siya, Ginoo ko ug Diyos ko. So sa ato pa, diha sa ilang explanation, nga pag-ingon ni Santo Tomas nga Ginoo ko ug Diyos ko, nituo siya nga ang Diyos day ni resurrect. Nabanhaw kuno ang Diyos. So sa atong explanation na brothers, unsa may buot ipasabot niya na ang Diyos bagyod mo ay nabanhaw ug ang iya bang pagkatao may nabanhaw. Igsimba na to, Brother Ling, na madungog na to, isultis pare. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. O si Kristo umbalik ni. Ya, kinsa man as Kristo. Mayingon man dita si Kristo moong the second divine person of the Holy Trinity. And that is Christ. So, if we exclude the other one, maminaw ta ng litukons pare, nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik kani. Nasa itong una-una nga, kung si Kristo Diyos, siya din ang namatay. Siyang nabanhaw, siyang mubalik kani. Di na may tabo. Ukwan ba na? Nga naman kay, kung mingong ka nga, si Kristo nabanhaw, isip Diyos, the question, a very great question that will be imposed upon you. Na tayo mabasa ang Diyos namatay. Kaya doon ay mabasa ang Diyos namatay, na ay Diyos na banhaw. Yan naman sa Juan 8:40. Samtang si Jesus kilibutan siya makaaway, ningon si Jesus, naibaw ko, nga gusto niyong patyon ang akong pagkatao, nga nagasulti sa kamaturan. Kung gani, sa pagkamatay na ko, akong banhaon, nga akong napatay nga lawas. So makita ni mo nga duha ka kahimtang nga naa ni Kristo. Patyan ni akong pagkatao. Nga banhaw ni nako. Ug inuno patyon ng Dios nga may mabanhaw kinsa pa may mabanhaw namatay ang Ginoo. Oh, mura mi kag namatay ang Dios. So asa pa sa kakabasa nga ang Dios nabanhaw. So back in your mind, you go back to the one person of the Holy Trinity. One person of the hypostatic union. Unsa man ang one person with the hypostatic union? Ang person ni Kristo iko ng person na Diyos na siya. Pero ang iyang divine person, tunay duha ka kinaiya. Pagka-Diyos o pagkatao. O siya pong ni San Pedro sa pagkatao ni Kristo, 1 Pedro 3:18. Kaya namatay si Kristo siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi siya sa Espiritu. O siya, doon siya namatay niya, iyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi sa Espiritu. O niya, doon na ba tayo mabasa? Nga si Kristo Diyos. Doon na. Ang Hebrehanon 4:1-8. Ang amahan si Yahweh mingon, doon ako isulti. Pero kaning akong isulti, di na ako isulti sa mga anghel. Pero kining akong isulti nako sa akong anak. Hebrehanon 4:1-8. Unsa may puong samahan nga to sa anak? Anak, ang imong trono o Dios hangtod sa kangturan. So unsay gi-address sa amahan siyang anak kamo si Jesus? Dios nga dunay trono nga hangtod sa kangturan. So ang amahan di man mamakak na sa Proverbio 8:7. Ako ang Dios. Kung magasulti ko kaninyo pulos na tinuod way baka. Busa ningon ang Dios amahan nga kining yang anak Dios nga dunay trono way katapusan. Di na makakamahan. Tisan mamakak si Kristo. Niangkon ba si Kristo nga siya Diyos? Ug niangkon magani asa na mabasa sa Biblia? Naa sa Pinadayag 22:13-14. Sa Pinadayag 22:13-14, mingon si Kristo. Ako ang Alpha Omega, ako si Kristo. Makamando ko sa akong anghel. Punong ta. Unsay giangkon ni Kristo? Ako ang Alpha Omega, ang sinugdan og katapusan. Sibog na to gamay. Pinadayag 21, versikulo 6-7. Si Jesus ang Alpha Omega mingon, ako ang Alpha Omega. Ug katong mananaog sa mga pagsulay, gantihan ako sa tubig sa kinabuhi. Ug kanang tawhana nga mananaog, mahimong akong anak. Tanawang isumpay ni Kristo,
og ako mao yang Dios. Ako may mao yang Dios. Christ claims that He is God. Mora nga, sa madaling kahimtang si Diyos. Noon pare dito sa seminaryo, ni usok, sultihan talaga ini. Kung doon na gaya Diyos, doon na gaya tinuon nga Diyos nga namatay, dili na Diyos. Diyos na. Kaya ang Diyos di man mamatay. Sakto siya. Naa sa 1 Timoteo 1:17. Ikaw o Diyos nagamando ka kanamo. Ikaw Diyos naghari ka kanamo. Ikaw Diyos Espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. O? Kasi pong sa Biblia, ang Diyos di mamatay. Ang dugma nato, God is eternal. God is immortal. Pero kanang dugma ha, naanas Biblia. Nasa Juan 4:24. Sa Kaalam 1:12. Ang Espiritu, ang Diyos Espiritu. Kaalam 12:1. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Kung siya kuno, ang Diyos Espiritu. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Di na mamatay. Busag iklaro ni San Pedro, si Kristo namatay, siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi siya sa Espiritu. Unsa may buhi kanunay diya. Muna gisgutan sa 1 Timoteo 1:17. Ang Diyos Espiritu. Ang Diyos dili mamatay. You are spirit and you are immortal. Nana sa 1 Timoteo 1:17. You are spirit of God and you are immortal. Sana immortal? Dili mamatay. So, muna mga hinigugma kong mga igsuon nga kinigipagutana ni Brad Aling sa Juan 20:28. Kanya, unsa magyud diha ang namatay. Kay ang sa paminon na to sa simbahan, sa misa, ningon man, nga siya namatay, siya nabanaw, siya mubalik ka ni. So, totoo kita nang muna sa Kristo. Pero, dili na nato refer, di na nato ika-apply sa iyang pagka-Diyos kaya di na mamatay. Ang sabot sa iyang pagkatao. Nga namatay, nabanhaw niya, may balik ka niya, makita na to. So, mo na ito katupag sa may pagkatano. Kanya, sana magka... Naptantas pa noon. Atong mga pasalamat dahil sa itong mga kaigsunan nga maglantaw ginato nining Cebu Catholic Television Network. Nga itong presidente, Dodong Limsua, ligdong og buotan nagpadayon siyang apostolado sa Life in the Spirit Seminar. Niya siyang asawa si Brian, yung staffer sa Cebu Catholic Television Network. Niya itong mga paibaw sa mga pasalamat. Salamat sa dayta ni Brad Jerome Crusty, si Brad Cesar Liende, Julius Lawas, mga Catholic Faith Defenders. Niya Brad Sulping Algiri, iyang kapikas, nga malagaron kayo di San Fernando, Brad Sulping Algeri giyang kapikas. O niya, ang alayon sa Talisay, nagapasalamat. Ibanguluhan ni Mayor Samsam Golias, iyang kapikas si Ria Aquino Golias, Congresswoman sa First District. O ang mga musunod, mauni si Digol Golias, si Atty. Rocky Bass, Lito Bacaltos, Danny Caballero, Chik Cabigas, Lester Daan, si Ferdi Rabaya, Atty. Dan Villaver, si Sir P. Ilanan, o Sok Fernandez. Nagapasalamat kami sa mga Talisaynon o sa atong buutan, maligdong o malamon sa kayo, si Vice Mayor Choy Fernandez Asnar. Pasalamat. Niya, ang Ginoo mo'y magabaw, doon natin ipaibaw nga ang si Mayor Samsam, padayon ang aksyon agad. Program, doon ay mga aksidente, mga katalagban, ang aksyon agad mo tabang sa mga pagpalit sa mga tambal o pang-ayuda sa mga biktima. Salamat, ang Diyos magapanalangin. Tagbo tapuhon ng atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuo din sa atong Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin ito. Ya atong kauban karon si John Purca, si Rodi Racasa, si Brad Aling Bacalso, si Brad Alan Tagapan. O sa atong mga teknisyan. Salamat. Tagbuta po ning atong talumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Lagbas na ta
gawa sa Pilipinas. Kita ta dito sa USA, sa Europe, sa nations in Asia, makita ta dito. Salamat kayo. Dodong Lim Chua sa Cebu Catholic Television Network. Salamat, ang Diyos magapanalangin kanalo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lim Chua, awarded as Cable TV